Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia, at ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Gusto mo bang sumaya pero di mo magawa? Sa dami ba ng problema mo, parang wala ka ng panahon para sumaya? Yan, may mga tao pong dumadaan sa kanyang problema. Kaya kailangan makinig ko ay mabuti. For today, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat malaman at gawin para palaging maging masaya sa buhay. Sa ating episode na, Gusto ko palagi kang happy. Sa anong aksyon mo, pag-uusapan natin kung ano-anong magandang aksyon, kung ano ang dapat mong gawin kung mahal mo pa ang boyfriend mo pero hindi ka niya mahal. Naku. Pero, bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not segment. Ito ang parte ng ating programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay mo kung ito ay paniniwalaan at gagawin. So, natindihan niyo po yan. Ang Believe It or Not quote natin sa araw na to ay, kapag pagod, huwag magreklamo, huwag magalit, huwag sumuko, magpahinga. Pagod ka na ba at parang gusto mo nang sumuko? Huwag muna. Maniwala ka na kapag pagod, huwag magreklamo, huwag magalit, huwag sumuko, magpahinga. Yan po, normally po ginagawa ng maraming tao ngayon. Pag napagod na, para gusto nilang sumuko, tigil na tong trabaho na to, tigil na tong relasyon na to, tigil na tong maraming bagay. Pero, ang payo po namin, pag nangyayari yan, magpahinga. Kasi sir, may mga tao kapag pagod, nagre-reklamo, reklamo ng reklamo, nakakapagsalita tuloy sila ng mga bagay na pwedeng makasakit sa iba. Kasi nga reklamo, so nagiging negative. Yun nga po kasi dahil nga pagod, ang ating sagot reklamo. So pag nagreklamo, galit, away po nga abutan niya. Kaya nga po, ang sinasabi po namin sa inyo, pag pagod, huwag magreklamo, huwag magalit. Ang gagawin niyo lang po, kapag pagod kayo, magpahinga. So ang susolusyonan mo, yung pagod. At ang solusyon doon ay magpahinga. Tanong, mababawasan ba ang pagod mo kapag nagreklamo ka? Malamang hindi. Yan. So medyo, natin niyo po, ang problema mo pagod, ang sagot mo reklamo, pag-isipan niyo, habang nagreklamo ka, nababawasan ba yung pagod mo? Now, kung habang nagreklamo ka, nababawasan yung pagod mo, sige, dagdagan mo yung pagreklamo. Okay? Kasi nakakabawas pala ng pagod yung reklamo. Pero sa totoo pong buhay, nakakabawas pa talaga. Di ba kung minsan, lalong umiinit ang ulo mo, lalong tumataas ang emosyon mo, at pag tumaas ang emosyon mo, lalo ka napapagod. Kanina, pagod ka lang physical. Ngayon, pagod ka na emotional kasi mali po yung pagsolusyon nyo sa problema. At kapag nagpahinga ka, nare-replenish na yung iyong energy, di ba? May mga tao naman kapag pagod, naku, mabilis magalit. Konting-konting trigger lang, nagagalit na, nakakagawa tuloy sila ng mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. So, kapasin nyo po, totoo po yun. May mga pagkakataon sa pagod po natin, dahil ubus na lakas natin, konting irritation lang po, nagagalit na tayo. Totoo pong nangyayari, halos lahat po sa atin para dumarating na tayo sa puntong punong-puno na tayo. Kaya nga po ang payo namin, huwag kayo dumating sa puntong sa konting problema gagalit tayo kasi sa pagod. Kaya dapat ngayon pagpagod, ipahinga mo. Kasi pag nakapagpahinga ka, kahit maraming problemang dumating sa'yo, yes, hindi ka magagalit. Pero pag pagod ka na, sagad ka na, konting problema lang, magti-trigger po, na mapapansin nyo, magtataka kayo mag-asawa, magkaibigan, magkamag-anak, ang liit na bagay, parang lumaki. Kasi nga po, sa pagod. yes. Kaya po, solusyon ay palagi, pag pagod, hanggat maaari, magpahinga. Huwag ka muna makapag-usap sa ibang tao. Rest. Kasi yung rest po, magbibigay po sa inyo ng additional power and stamina to face any problems that will come your way. Kaya maraming mag-asawa, naghihiwalay na lang, pagod na eh. Sabi na, I'm sick and tired of being sick and tired. Kasi nga po, Diba? hindi marunong magpahinga. Kaya ang payo namin, pagod ka lang naman. So wag ka na magalit, magpahinga. Ito pang tanong, mababawasan ba ang pagod mo kapag nagalit ka? Diba? Yeah. Hindi naman, diba? Baka madagdagan pa yung pagod mo kapag nagalit. Kaya nga po, sabi namin sa inyo, kung nababawasan ang pagod mo habang nagagalit ka, tuloy mo ang galit mo. Sige, itodo mo pa ang galit mo. Kasi nakakabawas ng pagod. Ang problema po, hindi po totoo naman ang nangyayari. Ang totoo pong nangyayari, habang nagagalit ka, lalo ka napapagod. Kasi nga, kanina, ikaw lang ay pagod physical. Eh, pag nagalit ka, magpapagod ka emotional. Pag pinagsama mo yung emotional at physical,
matinding pagod na po nga abutin nyo at this time po, yung napakaliliit na bagay, lalaki po at pwedeng sumabog. At yung mga maliliit na problema na pwedeng masolusyonan, hindi na masosolusyonan. At dahil nagreklamo ka, nagalit ka, nako, gusto mo nang sumuko. Yun ang ginagawa ng iba, di ba? Ayaw na nilang lumaban sa buhay dahil wala naman daw silang mangyayari. Wala na mangyayari sa buhay. So, napansin nyo, iba po, yun ang po naman. Pag pagod na po sila, parang may dapat sila gawin. Hindi nila magawa. Kasi pagod na, wala na silang lakas. At sasabihin nila, pagod na ako, wala na akong lakas, hindi ko na kaya yan. Magre-resign na lang. The best thing to do is, sumuko na lang. Tigil na natin to. Kasi nga, hindi ko na kaya. Totoo naman po talaga, hindi niya na kaya. Ubus na yung kanyang power. So, hindi niya na kayang gawin. Ang problema, isipin niyo, hindi mo kayang gawin, susuko ka. May solusyon naman. Hindi mo kayang gawin dahil pagod ka na, pahinga ka muna. Pag nakapagpahinga ka, kakayanin mo uli yung laban. So, yun po napaka-importante maunawaan nyo. Kaya pag pagod, huwag magpahinga, huwag sumuko. Pag pagod, magpahinga, huwag sumuko. Yes, oo. Kaya ang payo namin, kapag pagod, huwag susuko. Kasi pagod ka lang di ba? Kaya pala maraming mga resignation na untimely, no? Kasi parang napuno na, sumuko na. Sayang naman yung pinaglalaban mo, pagod ka lang. Di magpahinga ka para magkaroon ka ng bagong lakas. Tapos, laban ulit. Yan. Isa pong importante kailan maintindihan nyo sa buhay. Kumisan po, yung pagod nyo, pwede pahinga ng ilang oras, itulog. Kaya may pagkatapos ng trabaho, may tulog. Kumisan nakukuha ng tulog. Kaya lang kumisan po, may pagod na hindi kaya itulog lang. Pwede kailang ibakasyon ng 2 araw. Hindi ka muna pumasok sa trabaho. Pero kumisan, may sobrang stress at pagod po na kailangan extended vacation 1 week. Kaya nga pansin nyo po, sa kumpanya po, merong sick leave, may vacation leave because nauunawaan po ng halos lahat ng kumpanya na dumarating sa punto yung pagod. At kaya ang solusyon, vacation leave, bakasyon. Nagkakaintindihan tayo. Kaya po meron pong ganung mga pagkakataon. Kaya please po, sana mula sa araw na to, maniwala at gawin nyo ito. Kapag pagod, huwag magreklamo, huwag magalit, huwag sumuko. Magpahinga para maging mas matagumpay ang iyong buhay. Kaya nga ang payo namin, rest to give your best. At sigurado kami, gaganda ang buhay ninyo. Believe it, kapag pagod, huwag magreklamo, huwag magalit, huwag sumuko, magpahinga. Sana po marami kayong natutunan na tunay na magpapaganda na inyong buhay. Pero bago tayo mag-break, kung gusto ninyo ng bakasyon na walang konsumisyon, mag-book sa Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po muli si Peter Sia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa Ikaw, Ano Action Mo segment. Tandaan mo ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi po pwedeng purong gawa. Dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng mga ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. At sa segment na ito, hahanapan po natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Kaya kung mayroon po kayong sitwasyon na nangangailangan na aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account o YouTube channel na Buhay Unleashed at baka sitwasyon nyo na ang susunod naming ma-actionan. Ang sitwasyon natin sa araw na to ay... Ano ang magandang aksyon kung mahal mo pa ang boyfriend mo pero hindi ka na niya mahal? Hoy, Sir Vic, ikaw, anong aksyon? Yan, nangyayari po yung mga sitwasyon na to. So, bibigyan po namin kayo ng mga aksyon na pwede nyo gawin kung ikaw si girlfriend. Okay, kasi ang problema mo yung boyfriend mo. Pero pwede rin mambaliktad to kung sakali. Okay, number 1, tanungin mo ang boyfriend mo kung bakit hindi ka na niya mahal. Importanteng malaman nito dahil ito ang magiging basihan kung dapat mo pa bang ipaglaban ang inyong relasyon. So, ibig sabihin, mag-i-inquire ka, magtatanong ka sa kanya, bakit, 'di ba? Kung nararamdaman mo yon. Hindi lang naramdaman, ha? Oo. Ito, ina-assume natin na totoo, sinabi na sa'yo at alam mo nang hindi ka na mahal ng boyfriend mo. Hindi yung pakiramdam mo lang to, ha? Iba yung pakiramdam. Yung pakiramdam po pwedeng mali. Oo. Ito po, nasabi na sa'yo sa boyfriend mo o Confirm. karelasyon mo, hindi na kita mahal. O parang hindi na kita mahal. So, ang una mong gagawin, pakitanong. Ano ba ang dahilan? 'Di ba dati mo naman akong mahal, bakit hindi mo na ako mahal? Dahil yung sagot po sa tanong na to, ang magbibigay po sa inyo ng direksyon kung ipaglalaban mo pa yung relasyon nyo o hindi na. So, kailangan mong alamin kasi hindi mo kayang solusyonan ng problema kung hindi mo alam. Kaya po napaka-importante Diba? po nun. Itanong, for example,
boyfriend, ano man siya. Ano ba ang dahilan? Ba't parang hindi mo na ako mahal? O hindi Pero mo na ako mahal mas mo mahal? pa siya, kaya gusto mong Oo. malaman eh, di ba? So, tanungin mo at sabihin sa boyfriend, kahit ano yung sabihin mo lang yung totoo. Kasi para malaman ko rin kung may dapat akong gawin. So, napaka-importante po nung usapan na yun, lalo na kung magkarelasyon po kayo. Kasi po, sayang naman po yung relasyon nyo kung masisira ng isang problemang hindi nyo alam. Intindihan nyo po? Can you imagine, nagkahiwalay kayo, ano pinag-iwalay nyo? Ewan Hindi ko. ko alam. Ang hirap noon. So, ito po yung unang-una nyo gagawin. Have an honest conversation with your boyfriend or kung baliktad naman, with your girlfriend. Oo, boyfriend, girlfriend pa lang to ha, hindi to spouse. Okay. Number 2, kung ang dahilan bakit hindi kanya mahal ay pwedeng ayusin, pag-usapan nyo kung paano ito maaayos. Yan. May mga pagkakataon po, may mga minor or even major complaint ang boyfriend o girlfriend. Ganito, kasi ikaw ganito, kasi ikaw ganito, kasi ikaw ganito. So may mga ganun po, may mga list, kumisan, isa lang yan, o listahan ng mga bagay na hindi niya gusto. Now, Yes. kung yung listahan po ay tingin niyo namang kayang i-adjust, kayang ayusin, kayang pag-usapan. Think about this, ha? Kayang solusyonan. So, ibig sabihin, pag nasolusyonan yon, pwedeng manumbalik yung pagmamahal ni boyfriend. Nagkakaintindihan po tayo, ha? Kung kayang solusyonan yung problemang ini-issue sa'yo ni boyfriend. Yun po ibig sabihin. Oo, kasi minsan kaya lang naman nasasabi nung lalaki yun na hindi kanya mahal, baka may nakita lang siya na hindi mo dapat gawin o ginagawa mo. Madalas, may mga kailangan lang tayong i-fine-tune para maayos ang isang relasyon. Totoo. Parang radyo, di ba? O, parang radyo pa. Yung Oo. dati may radyo pa kay dati, di ba? Pag pinihit nyo ng konti, garbol, malabo. Pero pag naisakto nyo po yung channel sa radyo, sakto sa mga nanonood po ngayon na hindi umabot sa radyo gano'n kasi ngayon digital na numero na eh. Okay. Medyo hindi nyo get yun. Pero tumusok yun, naintindihan nyo po yan. Ganon din po marami relasyon. Kamisan po, huwag nyo pong itapon ang inyong relasyon na pinaghirapan nyo ng ilang buwan. Yung iba, ilang taon dahil lang sa ilang hindi pagkakaunawaan. Na kung makakaunawaan lang, pwedeng masolusyonan yung Yes. isang problema. Sayang naman po yung investment nyo of money, time, and effort in that relationship. Ang problema lang, hindi nyo na pag-usapang mabuti yung problemang naging ugat ng magkaroon na kayo ng problema sa inyong relasyon. So, fine-tune, no? Talagang alamin at pagkatapos ito, syempre gawa ng paraan. Number 3. Number 3, humingi kayo ng tulong sa iba para mas maayos ang inyong relasyon. Kasi kadalasan, kapag kayo lang ang nag-iisip, parang wala nang solusyon. Parang field yan, di ba? Kaya kumakailangan ng coach kasi may mga nakikita yung coach na hindi mo nakikita kapag nandun ka sa loob ng playing field. So, ganun po. May mga pagkakataon po, pipilitin yung solusyonan yan. Hindi po masama yun. At may mga pagkakataon naman po, kaya nyo solusyonan yan. Nagagawan po ng paraan. Pero papasin, may mga pagkakataon naman na kahit anong pilit nyo, hindi masolusyonan. Kasi nga po, you cannot use your old mind that created the problem to solve the problem. You cannot. So you need to have a new mind o new Yes. eyes to look at the problem. Doon po papasok yung counseling. Doon po papasok yung kayo na-advise sa ibang tao. Kasi sila, they have a new mind of solving your problem and kadalasan po, maganda po ang nagiging resulta pag humingi po kayo ng tulong sa iba. Or meron na silang experience, Mm-mm. no, sa pinagdadaanan ninyo. Parang ano lang yan mga car expert, di ba? Magaling silang umayos ng kotse. Ikaw, parang wido-wido lang ginagawa mo, pero sila magaling. May mga relationship experts din po na magaling umayos ng relasyon. So, pwede kayong magpatulong sa kanila. Nalinaw po. So, huwag niyo po kagad itapon yan ng relasyon. May solusyon yan. Kasi pag lumipat mo kayo ng relasyon, baka magka-problema uli kayo, tatapon nyo na naman. Wherein, hindi pala dapat itapon, kailangan lang ayusin at magpatulong. Yes. Number 4, kung ang dahilan bakit hindi kanya mahal ay hindi na pwedeng ayusin o ayaw na niyang ayusin, mas mabuting maghiwalay kayo ng maayos. Inuulit namin ha, boyfriend, girlfriend po ang pinag-uusapan natin dito, hindi po husband and wife. Ito, malinaw pa. Kung ang problema hindi na kaya ayusin, talaga yung problema nyo is so complex, you cannot find a solution, and even your counselors or advisor cannot find a solution, pwede na i-terminate. Pero may isa pa. Kung minsan po yung problema nyo may solusyon, ayaw na lang ng boyfriend nyo o ng Sa'yo, girlfriend nyo oo. na solusyonan. Kaya hindi na po tayo, may solusyon pero ayaw niya na. Malaki pong problema yon.
Kasi kung ayaw niya na, kahit gaano karaming solusyon i-present mo dyan, hindi masusolusyonan yan dahil ayaw niya ng solusyonan. Pag ganyan po ang inyong sitwasyon, amin pong pinapayo, pwede nyo na pong putulin ang inyong relasyon dahil wala na pong kakapuntahang maganda ang inyong pagsasama. Kasi ayaw na po, pinili niya ng hindi solusyonan yung problemang pwedeng masolusyonan. Tsaka parang hindi naman magandang ipagpilitan mo yung sarili mo, di ba? Doon sa taong hindi ka na talagang mahal. Totoo, yun po ang payo ko po namin sa inyo. Sa mga taong medyo na-reject kayo, ayaw na sa inyo ng karelasyon nyo, kung tingin nyo talaga, huwag nyo pagpilitan kasi po ang mangyayari po, magiging slave lang po kayo doon sa taong nyo na kahit ano na gagawin niya, okay na sa'yo dahil nakita niya naman na kahit ano gawin mo, okay lang naman sa'yo. Problemang malaki yun at hindi po magandang relasyon ang kapupuntahan. Yes. Number 5, magtiwala ka na may magandang plano sa iyo ang Diyos. Kumbaga pag natapos na, hiniwalayan mo, di ba? Tandaan mo kung hindi ka niya mahal, okay lang yun. Mahal ka naman ng Diyos eh. So maging sino ka man, o maging sino man tayo, mahal tayo ng Diyos. At may maganda siyang plano sa buhay ng bawat isa. Yun po yung gusto namin, karoon po kayo ng peace of mind na matapos may relasyon, hindi natatapos ang buhay niyo. Yes. Kaya hindi yan, may relasyon na pwedeng padala sa iyo ng Diyos, na pwedeng mas maganda sa relasyong ayaw mong bitawan. Or, baka out of the blue, sa iyong kapapanalangin, baka bumalik yung relasyong inayawan mo o inayawan ka. Kasi wala pong imposible sa Diyos. Kaya patuloy lang po kayong magtiwala sa Diyos ng lahat na himala. Ito ang plano ng Diyos sa atin, di ba? Sabi niya, "For I know the plans and the thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." So yun po, napakaganda. Plano po ng Diyos yun. At pag pinangako ng Diyos, gagawin niya. Kaya maniwala ka. Bago tayo mag-break, may reminder lang po ang Glorious sa mga mahilig ng healthy break. Lahat naman po tayo gusto natin ng break time. At pag break time, dapat may kinakain o may iniinom. Kaya have a healthy break time with Ito po. refreshing iced tea drink without harmful effects of sugar. Plus, you can now enjoy tea with different flavors katulad ditong red tea. Meron din silang lemon at meron din silang cucumber. Yan po. Okay. Healthy na po, masarap pa, matipid pa. Bakit? Isang sachet lang po. Ito po, isang sachet na to. You can make 5 glasses of healthy iced tea. Yes, Ibig sabihin ba ng healthy? Wala pong sugar kasi nga po, hindi po sugar ang ginagamit dito. They're using a healthy sweetener which is stevia. stevia. Kaya kung gusto mo ng healthy break, get a glass of iced tea or red tea or cucumber tea, mag-Glorious tea na rin kayo. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-anong dapat malaman at gawin para palaging maging masaya. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Big Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala po namin, when you don't know, don't guess, ask. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula, itanong mo lang. At para simulan ang Itanong Mo Lang segment, pakinggan natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Lacsa & Company CPAs na si Lorna Lacsa. Lorna! Magandang lalaki sa iyo, Sir Vic, at magandang babae naman sa iyo, Ma'am Abilene. Ayan, ituloy natin ang ating discussion about the availment of the further extension of the estate tax amnesty. So, key provisions includes the waiver of penalties and fines. So, wala na pong mga penalty ilalagay. Even doon sa mga minana pa ng panahon na hindi pa kami pinanganganak ni Sir Vic, no? From 1956, no? Up to 2022 na mga minana. Ano pa? Ito, no further audit or investigation by the BIR. Ano pa? Reduced tax rate. Dati is 20% to 35%. Ngayon ay 6% na lang or a minimum of 5,000 peso ang ibabayad na lang sa estate tax. Of course, depends sa net estate of the deceased. And maintain confidentiality. Huwag kayong mag-alala. Yan po ay confidential pagdating sa BIR.
And of course, wala na pong ipapataw. Again, no liability on interest. And to qualify for the latest extension of the estate tax, kailangan mag-file ng application on or before June 14, 2025 lang lamang po, at God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o questions no, patungkol sa accounting, tawagan nyo lang ang Caballero Lacks & Company CPA sa numerong 0917-836-4747 or 0917-8100-0796. Kapatid, nakinig ka mabuti. Gusto mo bang sumaya? malamang oo ang sagot ninyo. Sino ba naman ang ayaw na maging masaya? Totoo diba? po yun. Lahat po tayo gustong maging masaya, pero malungkot na katotohanan, maraming tao ang hindi masaya. Oo, gusto nilang sumaya pero hindi nila magawa. So yun po Diba? problema po natin malaki. Kaya kailangan makinig kayo mabuti kasi may mga paraang pwede nyo gawin para palagi kayong maging masaya. At alam nyo ba na pwede kang parating masaya? Kahit anuman ang nangyayari sa buhay mo, malamang ang sasabihin nyo, pwede ba yun? Totoo O po. paano ba yun? Kasi marami po sa atin, pag maganda nangyayari sa buhay, pwede maging masaya. Ito pwede. Pag-uusapan natin, kahit hindi ganong maganda o pangit ang nangyayari sa buhay mo, pwede kang maging masaya. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano-ano ang dapat malaman at gawin para palaging maging masaya sa buhay. Sa ating episode na, Gusto ko palagi kang happy. At alam nyo bang may 3 P's of unhappiness? Yeah. Letter P, no? ibig sabihin may killjoy. 3 P na pwede magpalungkot sa inyo na kailangan Yes. i-identify nyo. Pero kayo magala, tutulungan namin kayo i-identify para madali nyo pong masolusyonan. 3 P. P number 1, people. Yan. No? Tao. Kapag may taong nakakainis, mahirap maging happy, 'di ba? It's impossible to be happy when your relationship is unhappy. Isipin niyo po. Okay, yung mga taong nagpapalungkot sa inyo, isipin niyo lang ngayon. Huwag niyo pong titingnan yung katabi niyo. Hindi po. Isip Iisipin lang. lang. Kasi pag tingin, baka mabatukan po kayo. Isipin niyo. Sino ba yung nagpapalungkot sa inyo? Totoo lang po, kadalasan po natin kalungkutan nang gagaling sa relasyon natin sa tao. Nanay, tatay, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaopisina, kapitbahay, lahat ka. Yan po ang isa sa malaking ugat ng ating kalungkutan. Yes. P number 2, kalungkutan Number number 2. Pain. Ayan. Nako, kapag may masakit sa katawan natin, Ayan. 'di ba? Ang hirap maging happy, 'di ba? For example, may Oo. sugat ka. Okay. Di ba? Ang sakit nun. May pasakit ka sa puso. O, di Sugat ba pa? din yun eh. Sugat din yun. So, ang hirap po maging masaya pag may sugat. Di ba? Parang, so, sakit sa ipin. O, sakit sa gout. Sakit sa paa. Yan, lahat ng physical pain nyo, ang hirap maging happy. O, P3, Yes. pangatlong P na nagpapalungkot sa atin. Okay, natapos na tayo sa people, natapos na tayo sa pain. Ang pangatlo, problems. Kapag may problema tayo, mahirap maging masaya. So, problema sa pera. Ayan. Medyo, di ba, hirap. Yung problema sa pera. Problema sa trabaho. Ayan. Problema sa maraming bagay. Yan po. Lalo na po mga panahong talagang kapos na kapos ka. Ano, di ba, ang hirap maging masaya. So, di ba, kung may 3 P, people, pain, problems na nagpapalungkot sa'yo, dapat may 3 bagay ka rin na dapat Ayan. So, ibig sabihin po, 3 yung nagpapalungkot, 3 din po yung gagawin nyo. At napakasimple po, 3 lang ito. Pag ito, na-memorize nyo, nagawa nyo, may posibilidad po pwede kayong maging happy anumang sitwasyon na nandun po kayo. Simulan natin. Number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. Ulit-ulit pa. Kung medyo hindi yan po nakuha, mamabilin, pakiulit nung ngayon. Remember the best and set aside the rest. So sa Tagalog, tandaan mo yung pinakamagagandang nangyayari sa buhay mo at isang tabi mo, lahat ng hindi. Ulitin ko po ha, tandaan mo yung pinakamagaganda. Sino na gagawin ko sa iba? Isang tabi mo muna. When you do that, malaki po ang posibilidad na sasaya ka. Kasi isang malaking dahilan 'di ba? Bakit tayo hindi masaya sa dami ng maling ginagawa ng mga tao sa iyo. Sa Kaya nga P1, di P1, ba? okay. People, 'di ba? Yun yung nagpapasakit. For example, sa'yo. kapatid, asawa, anak, whatsoever. Okay. Nakita mo, may ginawa, pangit, maiinis ka, magagalit ka, eventually, mapagsasalita ka ng di maganda, ay lalong malungkot ka na, lalong ka malulungkot. Now, how do you apply remember the best and set aside the rest? So, nakita mo yung
hindi maganda. So that's the rest. Yes. And what's the best? Isipin mo, may nagawa na ba sa yung maganda itong taong to? Tinulungan ka. Malamang meron Diba? na. Sa entire na buhay yung meron. Oo. Pwedeng yesterday, last week, last month. Kung wala kang makita, last year. Pero humanap ka ng isang bagay na magandang nagawa sa, isipin mo buti. Remember, there was a time, may problema ako, ganito, ganyan. So, meditate na pag-isipan mo. Mamaya, yung rest, Naitatabi sabi mo. mo na. at dahil ang iniisip mo na yung maganda niya ginawa, hindi ka na malulungkot, sasaya ka na. Yun po yung application ng remember the best and set aside the rest. Oo. Minsan kasi, di ba, parang yung P kasi ang ina-address natin dito, yung people, di ba? Hindi daw uulitin, pero inulit pa ulit. Paano naman daw sasaya, di ba? Kasi paulit-ulit. So, maganda yun yung po isa sa natin. yung problema po natin na, isa rin pa ulit-ulit, kaya nakakainis, kaya nagagalit ako, kaya hindi ako masaya eh. O, tama po yun. May mga pagkakataon po ka na. Pero pag-isipin niyo po din, may mga bagay naman sa buhay niya na sinabi mo Yes. na ginawa niya. Yun muna tingnan mo. Yun Yung lang. mga There titigan was a mo. time, ginawa niya yun eh. Pero ito hindi niya, okay lang, tabi, set aside. Ito. At malamang isang araw ito, maging ganun na rin. Di sasaya ka. Minsan sabi niya, magbabago na daw, pero ilang araw lang, babalik na naman sa dati. Paano ka naman sasaya? Yeah, So, talagang napakaganda yung best ang tingnan Again, mo. balik mo na naman. Remember the best, set aside the rest. Isipin mo yung magandang pagkakataon na ginawa niya yung dapat niya gawin. At malamang, kung sa 100 pagkakataon, yung 99 mali, pero may isa, yun muna tingnan mo. Kasi tandaan mo ito, parang hindi maganda siya may mali, ba't ikaw malungkot? Ulitin ko po ha, Yes. siya'y mali, ikaw'y malungkot. Huwag niyo pong parusahan ang sarili niyo sa pagkakamali ng iba. Pasayahin niyo ang buhay niyo kahit nagkakamaling iba. Kaya ngayon, pag naalala mo asawa mo, ano una mong naiisip? Nako. Pagsipan mo muna, di ba diba? yun? Lahat ng kawalangian niya, lahat ng mali niya, mali po. Dapat, pag inaalala mo sa mo, isipin mo yung magagandang bagay na ginawa niya sa'yo. Kasi hindi mo naman pakakasalan niya kung wala ka nakitang maganda. Sigurado diba? mayroon. So ano mangyayari? Sasaya ka. Kahit mali ginagawa niya. Tandaan mo, kung meron man dapat parusahan sa mali niya ginagawa, hindi ikaw. Kasi wala ka kasalanan doon. Siya. Ikaw, pasayahin mo sa Ikaw, pinaparusa mo sarili mo, hindi ka tuloy masaya. Kapag naalala mo anak mo, ano una mo Yan. naiisip? Swail, rebelde, walang hiya. Ay, malulungkot ka Oo. talaga. Dapat Hindi may isipin na, oo. there was a time, pinaganda niya ako ng kape. There was a time, ginawa niya. Nung Pasko, nung birthday, yun po isipin niyo, mapasin niyo. Ay, sasaya ka na. Tsaka yung joy na binigay ng anak mo sa'yo. Nung pinanganak siya. O kapag naalala mo ang biyanan mo, ano naiisip Naka, mo? yan, problema. Diba? Nako, ingat po kayo. Kadalasan yung kanilang mali ang nakikita. Kaya madalas malungkot ka tuloy. Kaya huwag yun ang gawin mo. Ano? Kasi kapag panaipangit ang naaalala mo, hindi ka sasaya. Yeah, set aside, remember the best and set aside the rest. Yan po ang solusyon para maiwasan yan. At gumanda ang inyong relasyon. Alalahanin mo ang magaganda niyang ginawa at isang tabi ang maling ginawa. Please, ito po, we normally react based on their actions. Yes. Kung palaging pangit ang kanilang ginagawa, we will react pangit. Tinuturo po namin, hindi po. Kahit pangit ang kanilang ginagawa, you can react ng maganda. How do you do that? Remember the best and set aside the rest. Kapag parating maganda ang naaalala mo, magiging maganda ang inyong pakikitungo sa kanila at malamang maging maganda ang pakikitungo nila sa Di iyo. ba gano'n? Isang paraan to remember the best is to thank God for your loved one. Pasalamat ka! Yes. Mahal mo sa buhay, bless sa'yo ng Diyos yan. Kahit mali yung ginagawa nila, isipin mo, kapamilya mo to. Pasalamat ka, sasaya ka. Kaya pasalamat ka kahit may tampuhan kayo ng magulang mo, 'di ba? Dahil may sakripisyo sila sa iyo ng bata ka, pasalamat ka. Pasalamat ka, may makulit ka mang anak dahil binigyan ka niyang Diyos ng anak. Oo, pasalamat ka. Kahit na selosa pa yung asawa mo, seloso, mahal ka, maging sino ka man. Yeah. Diba? Pasalamat ka, may bato kang asawa. Ano yung bato? Ano yung Ibang, bato? ibig sabihin nyo, walang emosyon. Yung bang hindi nag-react sa yung emotional mga ginagawa. Pero, responsable naman sa pamilya. Bato nga, hindi nga emotional, pero lahat naman ng pangangailangan mo, pinoprovide niya. Pasalamat ka, sasaya ka. Kaya kapag natuto kang magpasalamat, ikaw ay sasaya. It's not happy people who are thankful, it is thankful people who are happy.
Bago tayo mag-break, we want to remind you to stay pretty with Pretty Looks, master of eyebrows. They also offer other beauty treatments for you to stay pretty. Kaya bisitahin po ang kanilang websites para sa information and location. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po namin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Big Garcia pumuli. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang dapat malaman at gawin para palaging maging happy. Sa ating episode na, Gusto ko palagi kang happy. At na-discuss natin kanina, review tayo. Number 1. Number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. So napaka-importante, napaka-ganda po nito pag na-apply niyo po sa buhay niyo. Pag may masamang nangyari, sa tabi mo muna, isipin mo yung magagandang nangyari sa inyong relasyon, sa buhay mo, sa kahapon. Pag naisip mo yung magaganda, sasaya ka na kahit may masamang nangyari kasi you learn to remember the best and set aside the rest. Oo. So number 2, ano yung pwedeng gawin para maging palaging masaya? Number 2. To be happy, pray for the people that cause you to be unhappy. Yeah, sige. Oo. Ano sir, pag-pray namin yung mga tao na nagbibigay sa amin ng kalukutan. Malamang ang tanong ninyo, how does praying for my loved ones makes me happy? Kaya makinig po kayo, pag-usapan natin. Magandang tanong ko, anong connection ng praying and happiness? Ito, makinig kayo mabuti. Pag ito naunawaan nyo, kasi bihira nyo pong madinig ko na pag pray ko, yung nagpapalungkot sa akin, parang ang labo. Pero pag ito po, natutunan nyo, nalaman nyo, naunawaan nyo, at ginawa nyo, promise po, it will give you happiness. Kasi ganito yan when you pray, you are believing God to change your loved ones. Siya ang magbabago, hindi ikaw. This will give you hope that will really change for the better. Kasi having hope, yung meron kang pag-asa for change can make you really happy. Di ba kapag may hino-hope ka, masaya ka? Yeah, for example, punta tayo actual, may ginawang mali. Kapamilya mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo. Gagaling ka sa mali niyang ginawa. Pero when you follow, yung tinuturuan namin, pray for them. So, mali, you put your hands together. Lord, napanalangin ko po yung nanay ko, asawa ko, kapatid ko sa mali niyang ginawa. At dalangin ko po, Panginoon, tulungan niyo po siya masaayos ang kanyang buhay. Tulungan niyo po siya matulungan, masolusyonan yung kanyang... Alam niyo, habang nagpe-pray pa lang, nakakita ka na ba nagpe-pray na galit? Pag-isipin niyo po na, saan ka nakakita? Nagpe-pray galit. When you Humingi ka ng start tulong, praying, you will have this feeling na, wait, parang ang gana puso ko. At pag magana ang puso mo, unti-unti sasaya ka na. Ito pa, nananalangin ka sa Diyos na lahat ng himala. Nananalangin ka, solusyonan yung problema. At habang nananalangin ka, naniniwala ka sa solusyonan ng Lord. So habang nagpe-pray ka, ayusin ng Diyos to, ayusin ng Diyos to. Habang patuloy ka nagpe-pray, sasaya ka na. Bakit? Pangit may nakikita mo ngayon. Yes. Pero naniniwala ka sa kilos ng Diyos sa takdang panahon, maayos. Ano mangyayari? Makakaramdam ka ng kaligayahan. Yes, at saka one of the purpose is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Ikaw mismo nagbabago. So yun po, totoo po yan. Pag ikaw nanalangin, bigla ka sa lagay na galit, inis, yun sa taong kinainisan ka. When you pray, mawala galit, mawala inis. Ano pa yung lalabas? Awa. At pag naawa ka sa tao, magagalit ka ba sa tao? Hindi. At dahil naawa ka, papanalangin mo and you want the best for this person. Yes. And if you want the best for a person, you will have this sense of happiness. Bakit? Gusto mo maganda mangyari sa buhay niya. That's what happens when you pray for those people that makes you unhappy. Alam mo, ang isang matinding ugat ng unhappiness and frustration is when we try our best to change our loved ones. At wala namang nangyayari. Para sa mo, ginawa ko na lahat, pero wala pa rin nangyayari. Itong maganda about praying, di ba? Basically, that's what happened. Magpapastraight ka talaga pag pinagpipilitan mong baguhin yung tao sa iyong kalakasan. So, maproprostrate ka dahil sa frustration mo, ilang beses na kita pinagsabihan, ganyan ka pa rin, magagalit ka. Ibig sabihin nun, medyo hindi ka naniniwala at di ka tunay na nanalangin. Kasi pag nanalangin ka, ito mangyayari. Oo, ito maganda sa prayer di ba? When you pray, you admit na naniniwala ka na hindi mo kaya. You admit that you cannot change your loved ones. Only God can do that. So, ano nangyayari? This relieves you, narirelieve ka sa pressure of trying to change them. And ang resulta niyan, happiness. So, lalo sa mami asawa, kung may asawa, naman, dami problema ng asawa ko eh. So, when you pray,
Kasi ginawa ko na lahat, hindi siya nagbago. Hindi nga ikaw magbabago, Diyos eh. When you put your hands together, you're telling God, Lord, hindi ko alam ang gagawin. Tulungan mo ako. At habang nananalangin ka, ugnayin ka ng Diyos, mapapansin mo, karoon ka na kaparatagan ng loob. At pag may kaparatagan ng loob, normally, bibigay po ito ng kasayahan at kaligayahan. Wala man mangyari, masaya ka na, di ba? So, may tanong ako sa inyo does nagging work? Hindi. Pero does prayer work? Yes. So, bakit tayo nagpapatuloy na ginagawa yung isang bagay na hindi naman nag-work? Kaya, start praying. Kasi may mga tao po, feeling natin, pag paulit-ulit natin sinabi, magbabago yung taong kausap natin. Hindi po. Alam na natin, it does not work. Sometimes it works, but most of the time it does not. But Yes. look at the other side. Does praying works? Yes, when we pray, God moves. And when God moves, inaayos po niya. Kaya po ako po suggestion namin, stop nagging. Start praying. At ano ba mga dapat natin ipag-pray sa ating mga loved ones? Number 1, pray they will grow in love. Kasi if they will grow in love, they will love you more. And you will love them more. And both of you will be happy. Pareho kayong masaya. So yun po, specifically, hindi na namin sasabihin, pag-pray mo sila. Specifically, ano yung dapat yung pag-pray sa kanila? Can you imagine, starting today, you pray, Lord, yung asawa ko, kapatid ko, they will learn to love you more. Yes. So, they will learn to love. Ito po, take note, humingi ka ng tulong sa Diyos, hindi yung hoy, matuto ka magmahal. Hindi po. Lord, tulungan mo siya. And alam mo naman natin, napaka-powerful ng Diyos. So, pag sinagot na ni Lord yung panalangin yun, mamahalin ka lalo. Yeah. Mamahalin mo siya lalo. Magmamahalan kay lalo. Hindi sasaya kayo. Saan po nagsimula? You pray for them. Yes, and hindi lang yan. Number 2, pray that they will make wise choices. Oh, yan. Diba? Kasi, if people make good choices, they will lead a better life at magbibigay yan ng happiness. Totoo po, kadalasan po tayo mga magulang, kaya lang tayo naiinis sa ating mga anak. Naku, anong maling desisyon ginagawa? May boyfriend, tapos walang hingay boyfriend o walang hingay girl. Nakakagigil, dahil po to, dahil mahal natin ang ating mga anak, parang feeling natin masisira ang buhay nito pag ginawa niya to. But think about it. Ilang beses na siya namili, di ba? At hindi mo gusto. When was the last time you put your hand together and pray, Lord, tulungan niyo po yung anak ko gumawa ng tamang desisyon. Now, Yes. listen now. You're now asking God in heaven. At pag tinugon po na yun, tuturuan yung anak mo gumawa ng desisyon na tama. At pag gumawa ng tama anak mo, sasaya ka. Saan nagsimula? You pray for them. Yes. Number 3, pray they will live with integrity. Kasi if they live with integrity, they won't lie. Hindi sila magsisinungaling, di ba? At hindi sila gagawa ng mali and will make you happy. At yung normally po, inis na inis tayo sa mga anak natin, kamag-anak natin, mga sinungaling, di ba? Ang tanong, when was the last time you prayed to God, Lord, tulungan niyo po sila, wag na po sila magsinungaling, magsabi na po sila na to. Think about it. I think that's more powerful than awayin o mainis tayo sa mga kamag-anak natin yan. Yes. Next, number 4, pray that they will become like Jesus. Diba? Or meron silang character ni Jesus. Kasi if they strive to be like Jesus, they will lead a fulfilling life and you will not have to worry about them anymore, which will bring you joy and happiness. Kaya napaka-important. When was the last time for you to pray for them this way? Start praying for those people that makes you unhappy at makikita nyo, you will be happy. Mamaya, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed, Vicar Sia Pumuli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating Itanong Walang segment. Sa ating topic na ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para palaging maging masaya. Sa ating episode na Gusto Ko Palagi Kang Happy. Dalawa na po na-discuss natin na pag ginawa nyo, sigurado po, malaki matutulong for you to be happy. Number 1. To be happy, remember the best and set aside the rest. Number 2. To be happy, pray for the people that cause you to be unhappy. One of the purpose of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Pag nanalangin ka, mapasin mo, ikaw magbabago. Ito maganda. Nagbago ka, babaguhin ng Diyos yung pinagpe-pray mo, di lalong gaganda ang buhay. Ito na po, number 3. To be happy, trust God. He will make all things beautiful in His time. Ito ang pangako ng Diyos. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Siguro tanong niya, paano ako magiging masaya kung nagtitiwala ako sa Diyos? Ito pa, pakikita ko. Marami po pagkakataon sa buhay na kaya tayo nagagalit sa ating mga kapamilya,
nakikita natin yung buhay nila, mapapariwara. Ano ba sa Tagalog yan? Yes. Yung masisira ang buhay nila. Nako! Walang mangyayari sa buhay nitong batang to. Kaya nanggigigil tayo at sa gigil natin, nagagalit tayo. Now, when you start trusting God, na si Lord nakikilo sa buhay nila, hindi ikaw, magkakaroon ka ng panatagan ng loob. Yes. Hindi ka mainis, hindi ka magagalit. At alam mo, in His time, God will make all things beautiful sa buhay nila. At dahil Correct. ganun po ang pananaw mo, magkakaroon ka ng hope, ng pag-asa. Hindi ka na magagalit, hindi ka na mag-aalala. At ito ang payo ng Diyos, di ba? Kapag marami tayong problema, consider it pure joy. Grabe, no, may problema ka na. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya napaka-importante, sabi niyo, trust in the Lord. Bakit? Ito sabi ng Diyos, when you trust in God, paniniwalaan mo yung sinabi, at ano sabi niya? Consider it pure joy. Ibig sabihin, pag dumadaan ka sa maraming problema, people, iniinis ka, Yes. pain, tapos problems, consider it pure joy. So doon pa lang po, pag marami daw kayong problema, Diyos po nagsabi, matuwa ka, magalak ka, hindi nga lang po matuwa, masaya, magalak ka. Yes. Dahil lahat ng ito ay gagamitin ng Diyos para immature ka, para pagandahin ang buhay mo, May perseverance para ka. ayusin ang buhay mo. Oo. Ginagamit ng Diyos to para matuto tayo sa buhay. So, kung we face with problems, this mindset, malamang matuto na tayo. Pampaganda pala ng buhay ito, pampaganda pala ng buhay ito, pampaganda pala ng buhay ito. So, even in facing with this problem, you'll be happy. Kahapon may kausap ako na merong autistic na anak at talagang problema niya yon. Pero after we talk, nakita niya na oo nga, this situation led me to be with God. Kaya nga, all successful people go through hardships and challenges naman, di ba? So kahit gaano kalaki ang iyong problema, kayang ayusin ng Diyos yan. Kasi ang pangako niya, we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Siguro nagsasabi kayo, sir, hindi nyo kasi naintindihan yung problema pinagdadaanan ko. Hindi yung anak ko, sugarol yung anak ko, walang hiyay anak ko, ganito. Sabihin nyo na lahat ng problema niya. Pero ito po pangako ng Diyos, kung magtitiwala tayo sa Kanya. Take note kung magtitiwala tayo sa Kanya, that all things will work Yes. together for good. Pag tunay tayo nagtitiwala at naniniwala na kikilos siya at patuloy tayong nananalangin. Take note, kaya po yun, step number 3, trust in the Lord, magtiwala tayo sa Lord. Unti-unti aayusin ng Diyos yung tingin mo mga problema parang wala na kaayusan. Tama yan, sir. At anuman ang nagawa mo, pagkakamali mo, o pagkakamali man ng iba, pwede yan ayusin ng Diyos. Alam niyo po, meron po kami 4 na anak, hindi po sa lahat ng pagkakataon, maayos yung lahat ng kilos sila. Kuminsan po, nakakagigil. Alam niyo po, ibig ko sabihin, ba't mali ganito ginawa nila? But alam niyo po, isang bagay po nagbibigay po sa amin ng happiness and joy, yung pangako ng Diyos. He who began a good work in them, He'll be faithful to complete it. We just need to keep on trusting God that He will move in the lives of our children. Maski sa ating mga kapamilya, asawa, magulang at sino. At bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos? Because He can do it. Diba? Kaya niya. He can do it. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is worked within us. Napakaganda. Napaka-importante po, kaya po ng Diyos solusyonan yung ating problema. Kaya patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Pag ginawa niyo po ito, unti-unti mapapansin niyo, anumang problema ang inyong pinagdadaanan. Anuman, hindi ko alam yan, anuman, unti-unti makakaramdam po kayo ng kagalakan at kasiyahan. Pero para wag din niyo makalimutan, babalikan po namin yung 3. Gawin niyo po ito mula sa araw na to and it will give you happiness. Number 1, to be happy, remember the best and set aside the rest. Number 2, To be happy, pray for the people that cause you to be unhappy. Number 3, To be happy, trust God. He will make all things beautiful in His time. naku sana po, marami kayo natutunan sa mga pinag-usapan natin sa araw na to. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal nyo sa buhay. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming pong salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin na pwede po kayong masaya, maging masaya sa anumang problema pinagdadaanan namin. At maraming po salamat sa pagpapaalala niyo na we need to count it all joy pag may problema kayong pinagdadaanan dahil pwede niyo pong gamitin itong lahat ng problemang ito para kami matuto at para lalong gumanda ang aming buhay.
Dalangin po namin ang inyong paggabay at tatayong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Imbitahin po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan nating ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.